Blackbeard ang final na antagonist sa One Piece at hindi si Imo Sama. Pero bago tayo magsimula, ay paki-like, share and subscribe naman ang aking channel para sa marami pang anime recap tulad nito. Sa pagpasok ng One Piece sa Final Saga, sinisigurado ni Eiichiro Oda na unti-unti nang lumalabas ang mga pinakamalalakas na kalaban sa dulo ng kwento. Ang nakaupo sa empty throne na si Imo, na kilala rin bilang Saint Imunarena ng World Government, ay itinuturing na pangunahing makakaharap ni Monkey D. Luffy at ng Straw Hat Pirate sa huling bahagi ng serye. Pero kasabay nito, pinapalakas din ni Oda ang imahe ni Marshall D. Teach bilang isang ultimate na kalaban. Sa mga recent na nangyayari sa Elbaf, tila may misdirection na nangyayari, na nagpapahiwatig na maaaring hindi si Imo ang tunay na final boss, kundi si Blackbeard ang haharapin sa pinakahuling laban ng kwento. Ang nakakagulat na pagdating ni Imo sa Warland. Ang mga kaganapan sa pinakabagong kabanata ng One Piece ay tuluyang binaligtad ang takbo ng kwento sa Elbaf arc. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpasya si Saint Imunarena na iwan ang Holy Land ng Mary Geoise at bumaba sa mundo sa ibaba, partikular sa lupain ng Elbaf, sa sarili niya mismo. Ito ay isang napakapambihirang pangyayari dahil hindi inaasahan na kikilos si Imo ng ganito kaga sa Final Saga. Gayunpaman, ang pambihirang pagdating na ito sa lupain ng mga higanti ay nangangahulugan din na ang Holy Land ng Mary Geoise ay ngayon ay wala ng bantay. Ibig sabihin, may pagkakataon na para sa iba pang malalakas na puwersa na umatake at ipakita ang kanilang kapangyarihan tulad na lamang ni Blackbeard. Gaano kalaki ang tsansa ni Blackbeard na masakop ang Mary Geoise? Ang pag-atake ni Blackbeard sa Mary Geoise ay hindi gaanong konektado sa pag-alis ni Imo sa Holy Land, dahil ito ay matagal nang binubuo sa kwento. Kaagad matapos bumalik mula sa laban niya kay Law, nagpasya si Blackbeard na maghanda para sa isang napakalaking plano na may kinalaman sa world government. Malinaw na may umaatake sa Mary Geoise, gaya ng kamakailang binanggit ni Saint Imo mismo. Ngunit ngayon, mas lalong naging malinaw na sa pag-alis ni Imo, nagkaroon si Blackbeard ng pagkakataon para agawin ang kontrol sa Holy Land. 56 na taon na ang nakalipas, si Rox D. Zebek, ang mismong ama ni Blackbeard, ay umatake sa Holy Land at nag-iwan ng babala na siya ay babalik sa lugar na iyon. Bakit kailangang tuparin ni Teach ang Will of Davy? Nais ni Blackbeard na maging hari ng mundo sa One Piece, gaya rin ng kanyang ama na si Rox D. Zebek. Ang hangaring ito ay hindi lamang nagmumula sa simpleng pagnanais, kundi sa isang hindi pa natutupad na propesya. Noong sinaunang panahon, sinasabing si Davy Jones ang tunay na hari ng mundo, ngunit malinaw na pinatalsik siya ni Imo at inagaw ang trono para sa sarili nito mahigit 800 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, si Davy Jones at ang kanyang mga inapo ay patuloy na naniniwala na sila ang tunay na mga hari ng mundo.